Our title for today, In All Things, Give Thanks. Amen? Kasi parang, ano tawag dito, in all things, hindi maganda yung sitwasyon mo. Nasa estado ka man ng magandang sitwasyon ngayon, o nandun ka man sa hardship, give thanks. Bakit? Sabi, parang para tayong bakit? Kailangan mo magpasalamat kay Lord. In our text, in 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58, ang sabi po dito, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Amen? Maraming salamat sa ating Panginoon. Tunay nga na nakakagising, amen, ng dugo yung salita ng ating Panginoon. Kumbaga, sabi nga, give thanks. Amen. In all things, give thanks. Bakit? So, di ba? Sino ba ang kailangang pasalamatan? And bakit ka kailangan magpasalamat? Amen. Andyan ka na nga sa hindi magandang sitwasyon. Bakit ka pa kailangan magpasalamat? Amen. Kumbaga sabi nga po, kapag give thanks, ito yung act of worship. Amen? Kapag sinabi mong itong act of worship, wala nang ibang titingnan dyan, kundi God pleaser ka. Amen? Kasi kung man pleaser ka hanggang ngayon, hindi ka talaga babalik sa ating Panginoon para magpasalamat ka. Amen? Pero dahil nga, sabi nga, God pleaser ka, andito tayo ngayon. Kaya you are so blessed dahil andito ka ngayon. Amen? Now, sabi nga po, in kingdom, kasi sabi niya, di ba, who gives us victory. Amen? See, through our Lord, siya yung nagbigay sa atin ng victorious life. Amen? Siya yung nagbigay, sabi nga po, given na sa kingdom life, sabi nga, yung success. Success, lagi natin naririnig yan kay tatay. Amen? Success is automatic. Success is predictable. Success, you will follow success. Amen? Kumbaga, yung victory, yung accomplishment, yung winning, given na yan sa kingdom ni Lord. Amen? Sabi nga, kasi sabi niya, give thanks. Kasi sabi nga, nag-i-start ka pa lang, tapos na ang Diyos sa buhay mo. Amen? Binigay na sa'yo. Amen? Kumbaga, eto na yun. Kingdom, ay sabi nga, success, victory. Amen. Ngayon, ang sabi lang sa ating ng Panginoon, dapat God pleaser ka. Yung right attitude mo, mananatili yan sa puso mo. Kasi doon ka palang babalik sa ating Panginoon, wow, thank you, Lord. Amen. Kasi sabi nga, nakita naman natin, kanina lang, after ng installation, ng ordination, kasi kapag sinabi mong God pleaser ka, hindi mo hahayaan na sinting ministry ka lang. Paano mo mapipraise si Lord? Kasi, di ba, upo-upo ka lang. Yes, andyan yung presence mo. Pero ang sabi ng Lord, dapat alam mo kung ano ang purpose mo. Bakit ka andito ngayon? Amen? Kasi sabi nga, hindi ka lang uupo dyan. Amen? Kaya nga, congratulations sa mga na-ordain, sa ating mga na-install. Amen? Kasi sabi nga, hindi ka papayag. Amen? Kapag God pleaser ka, ilalatag mo na lang ang gusto ng Diyos sa'yo. Hindi na yung gusto mo. Amen? Ilalatag mo na lang kung saan mo mapapasaya ang Diyos, hindi kung saan ka sasaya. Amen? Kasi sabi niya, once na ang Lord, yung plano ng Lord ang ginawa mo, mas better at mas the best at mas perfect yung ibibigay ng Diyos sa'yo. Amen? Kasi sabi nga, victory andyan na, given na. Amen? Kasi sa kingdom life, andyan na lahat. Ano pa bang hahanapin mo? Kumbaga sa super prayer, sakay na. Sabi niya, di ba? Sakay na. Dito na tayo. Amen? Huwag ka nang pipili. Huwag ka nang papaling-paling. Yes, sabi nga po, di ba? Parang anong tawag nito? Nung nagpunta kami sa Sokwakif, yung gano'n, na alam ko naman yung mga kapatid na to, ang haba ng itinerary nila. Amen?
ano tawag nito, pinasyal kami doon. Minsan ay pinasyal kami doon. Ano tawag dito? Nagpunta kami doon sa store na yon. Tapos, hindi pa time dahil nga Ramadan. Amen? Tapos, may foreigner na bumili. Family sila. Nakaupo kami doon. Nag-order sila, mami, pero hindi kami kumain. Pero sila, kumain. Tapos andun pa sa table talaga. Tapos pinuntahan sila ng isang crew. Binawalan sila. Amen? Ang ginawa nung parang pinaalis talaga. Kumbaga, harap-harapan sa mukha nila na hindi mo alam kung ano yung rules mo dito. Ayun, parang sa kingdom ng ang ating Panginoon, pag hindi mo alam yung rules, kapag hindi mo alam ang command ng Lord, out ka. Amen? Hindi ka tatagal. Kasi aalis ka. Imagine mo, face to face, sabihin sa'yo, out. Kasi hindi mo alam kung anong rules niya. Amen? Kasi dapat, you must know the rules and command para makatagal ka. Kasi hanggang dyan ka, sabi nga, hanggang gumagalaw ka na iba, parang, tawag nito? Parang sayaw lang, di ba? Kapag ito yung step, iba yung step mo, ano ka? Naiiba talaga. Parang sabi nga ni tatay, kapag kumanta ka, umawit kayo, sintonado ka, labas talaga, sintonado ka. Amen? Ngayon, sabi nga, doon sa sinasabi ng ating Panginoon, all you have to do is just follow and obey. Amen? Dapat informative ka about doon sa culture. Kasi sabi nga, about kung doon sa command, sa rules. Amen? Kasi sabi nga po, hindi na kailangan pagdebatehin. Amen? Yung salita ng ating Panginoon. Kundi sumunod ka na lang. Kasi kahit ano ka pang sitwasyon ngayon, kahit ano pang estado mo sa buhay ngayon, wala kang ibang choice. Kasi si Lord lang yan. Amen? Kasi sabi nga, napakapalad natin. Kasi imaginein natin, may, tawag nito, may laging nagre-remind sa atin na dapat pala dito ka. Amen? Kasi sabi nga po, kung lahat ng kailangan natin is nasa kingdom, ano pa yung reason mo? Bakit nagpapabebe ka pa? Amen? Ano pa yung reason mo? Bakit nagpapatumpik-tumpik ka pa? Amen? Kasi sabi nga, yung kingdom ni Lord is moving. Nag-move yung kingdom ni Lord now. Kapag nag-move yung kingdom ni Lord at nagpapabebe ka, kapatid, maiiwan ka. Amen? Mapag-iiwanan ka. Ngayon sabi nga, di ba nga sabi ni Lord, walang nauuna na nahuhuli. Walang nahuhuli, nauuna. Amen. Now, sabi nga, kung God pleaser ka, amen, dapat laging, tawag nito, lagi tayong uhaw. Lagi tayong wag tayong wala akong ministry ngayon. Dapat meron ako. Sila meron nga. Amen. Kasi sabi nga, darating yung time, dito sa Aim High, agawan ng ministry. Amen? Ngayon, andyan na tayo. Meron tayong pagkakataon. Amen? Ito yung chance natin. Tapos palalagpasin pa natin. Amen? Ang sarap kayang mag-serve kay Lord. Imagine mo, wala kang mga gastos, napunta ka ng Qatar. Free food, may pa-birthday pa, amen, may pagala pa. Ano pang hahanapin mo? Amen? Kasi nangyari sa amin, mas gagawin ng Diyos sa'yo. Amen? Mas kaya niyang ulit-ulitin ng Diyos. Amen? Kasi yun yung ng Lord eh. Sabi nga, just obey. Kapag sumunod ka, may paglalagyan ka. Pag hindi ka sumunod, may paglalagyan ka din. Ano pa yung gusto mo? Amen? Kumbaga, sinasabi lang sa atin ng Diyos, no choice ka. Amen? No choice ka. Kasi kailangan mong gawin, kailangan mo sunod. Kasi no choice ka. Amen? Kasi kapag nag-violate ka, may paglalagyan ka, sumunod ka, may paglalagyan ka. Amen? Na parang galit sila sa akin. Nakaganon sila. Amen? Now, sabi nga po dito sorry po, medyo nahihirapan ako magbasa, no? Dito po sa 58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable. Amen?
Kumbaga, yung sinasabi lang dito, anong tawag nito? Nire-remind lang tayo ng ating Panginoon. Hindi smooth yung life. Amen? Hindi pinangako sa atin ng Diyos na smooth yung life natin. Amen? Nire-remind pa nga tayo, be steadfast, immovable. Amen? Kasi sabi nga, may pwedeng mangyari. Minsan, namamali tayo. Kung kailan naman ako, yun yung sentimiento natin, no? Kung kailan naman ako nagka-ministry, bakit doon ako nakaranas ng walang pera? Amen? Kung kailan naman ako nag-serve kay Lord, bakit doon kami na broken family? Amen? Kung kailan naman ako nag-serve kay Lord, parang doon ako nawala ng trabaho. Amen? Kasi, ang sabi ng Lord, be steadfast, immovable. Amen? Kasi, pwedeng may mangyaring ganyang senaryo sa'yo. Pero, sabi ng Lord, di ba? Pinapakita lang dito na yung malungkot, may masaya. Amen? May maganda, may pangit. Amen? May mayaman, may mahirap. Legitimate, illegitimate. Amen? Ibig sabihin, pinapakita lang ng ating Panginoon, yung life mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon, amen, hindi yan stable. Amen? Kumbaga, mapapalit pa yan. Mapapalitan pa yan. Depende sa kagustuhan mo. Amen? Depende kung paano ka mag-decide. Amen? Kasi, sabi nga ng ating Panginoon, yung free will mo, gamitin mo. Huwag mong kimkimin yan. Sasabog yan. Amen? Now, sabi nga po, di ba, kung titingnan natin, sabi nga, in all things, pasalamatan natin si Lord. Amen? Kahit nga yung sitwasyon mo ngayon, na wala kang pera, na wala kang trabaho, na broken family ka, papakita lang ng ating Panginoon, amen, na pag binigyan ka, i-value mo ito. Amen? Kasi talagang iaalaw ng ating Panginoon minsan na mawawalan ka, pero kapag sumunod ka, ibabalik ni Lord ng triple, ng doble. Amen? Sabi nga, part lang, portion lang. Amen? Na sa kingdom, yung sa success. Amen? Part lang yun, kakagurot lang yun na ibibigay sa ating ng Panginoon. Amen? Pero, dahil alam ng Diyos, lahat tayo, gusto natin ng ganun. Sino ba yung gustong walang pera dito? Wala naman, di ba? Lahat natin. Kasi sabi nga, huwag kang huwag kang magpabebe. Lahat tayo, gusto natin na may pera. Amen? Maging successful. Amen? Pero, sabi nga, dadaan ka talaga sa sitwasyon kasi kaya nga nire-ready tayo ni Lord. Kasi alam niya, yung tao sabi, hindi tayo tinutukso ni Lord. Amen? Nagiging, ang tao natutukso lang kung ano yung sariling pagnanasa nila. Amen? Kung anong sariling pagnanasa natin, yun yung tukso. Amen? Pero, eto, sabi nga ni Lord, talagang ilalagay ka doon sa sitwasyon na walang-wala ka, pero kapag binigyan ka naman ni Lord, wow, grabe. Kasi talagang iba-value mo ito eh. Amen? Ito yung parang, anong tawag nito, kapag binigyan ka ng nanay mo, ng jewelry, di ba, i-ano mo ito, parang sentimental value. Ayaw mong mawala. Amen? Kaya nga sumusunod tayo kasi ayaw nating mawala doon sa purpose na ibinigay sa atin ni Lord. Amen? Kasi sabi nga, kung titingnan natin, sorry po, kung titingnan natin, di ba, parang hindi madali, pero hindi mahirap ang maglingkod kay Lord. Kasi hindi ka naman tatawagin ni Lord sa higher calling, amen, kung hindi alam ni Lord kung ano yung ability mo, kung hindi alam ni Lord kung ano yung gift niya. Siyempre, kilalang kilala tayo ni Lord, amen. Yung tawa mo pa lang,
O sorry for the word, kahit yung utot mo lang, bilang ni Lord yan. Amen? Alam ni Lord yan. Tapos, alam ni Lord kung ano yung ability, yung gift mo, alam na alam ni Lord. Ngayon sabi nga, kung gagamitin mo yan, pabalik kay Lord, dun mo talaga makikita yung victory na sinasabi sa atin ng Diyos. Kakarampot, sabi nga, imagine mo, kakarampot pa sa kingdom ni Lord. Amen? Pero para sa ating mga tao is napakalaki ng bahagi na yun. Amen? Hindi siya kakarampot, ang laki ng bahagi na yun. Pero sabi nga, pinapakita lang ng ating Panginoon, yung portion na yun, yung part na yan, yan pa lang, dun pa lang, satisfied na tayo, kontento na tayo. Pero, sabi ng Lord, mas higit pa. Sabi nga ni Lord, yung iniisip natin, yung inihingi natin, mas higit pa ang kayang ibigay sa atin ng Diyos. Amen? Hindi lang dahil ang gusto mo is 1,000, kayang ibigay ni Lord yung 100,000. Amen? Ganon magbigay si Lord eh. Amen? Ano tawag dito? Minsan nga, konting time lang yung ibibigay natin kay Lord. Parang kung maningil tayo kay Lord, grabe. Amen? I-share ko lang. Parang sa amin, di ba? Sa family namin. Sabi ko nga, yung bunga na to is yung na-invest ko noong una. Yung iyak ko, yung luhod ko, yung ganon. Eto na yun eh. Kasi sabi nga, magbubunga yan 3 to 5 years o 3 to 4 years, magbubunga yan, dun ka pa lang talaga mag-harvest. Amen? Yun, sabi ko nga, itong ininvest ko, itong bungang to, dahil yun sa unang luhod ko nun. Amen? Ngayon, kung tatamarin ka pa, amen? Kasi sabi ko nga, kung wala na akong gagawin ngayon, ano pa yung i-rip ko sa susunod? Amen? Ngayon, sa atin din, kung tatamarin ka ngayon, kung hindi ka mag-i-invest ngayon, ano yung i-harvest mo in the next day? Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Parang serious sila. Serious yung mga kapatid. Now, sabi nga po, in Colossians chapter 1, verse 3, continue you in your faith, established and firm. Amen? Kung ano yung belief mo na tinuturo dahil sa kingdom ni Lord, tayuan mo yan, kapatid. Amen? Hindi kasi, hindi naman, sabi nga, wala naman pinaplano si Lord na papunta ka doon sa failure eh. Amen? Ang haba-haba o ang laki-laki ng kontrata natin kay Lord. Kaya nga, dinadirect niya yung way natin, yung path natin, papunta doon sa plano, sa future ng ating Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Amen? O hindi na tayong tingin-tingin natin sa kabila, sa kanan, sa harap natin, kung ano yung blessings na bumabagsak sa kanila, parang naiinggit pa tayo. Yung holy inggit ba? Amen? Pero, sabi ng Lord, lahat pala tayo victorious. Amen? Ibig sabihin, ikaw na lang ang mag-decide, kapatid. Amen? Hindi naman po pwede pala na ibabagsak lang sa'yo ng Diyos yan nang wala kang ginagawa. Amen? Kaway-kaway sa mga sitting ministry. Hindi, joke lang po. Amen? Siyempre, lahat tayo, sabi nga, gagamitin at tatayo tayo ng ating Panginoon. Para ma-feel nyo naman yung kaba ko kanina pa. Gusto na nga lumabas yung puso ko eh. Ganun siya. Amen? Pero, sabi nga, si Lord, alam niya kung ano yan. Sabi nga, sa atin eh, pangit man sa paningin natin, tayong mga tao, pero ang pinaka-the best doon, lahat ng bagay ay mabuti at maganda sa Diyos. Amen? Yun yung gusto ng Diyos sa atin. Amen? Minsan magda-doubt ka talaga. Bakit ba kailangan kong bumalik kay Lord? Bakit ba ako kailangan magpasalamat kay Lord? Bakit ba kailangan God pleaser ako? Amen? Minsan hindi mo talaga maintindihan na idadalin ka doon ni Lord, doon sa rough road. Amen? Masarap ba sa rough road?
Mainit yun, syempre. Bukod sa mainit, may ulan, amen, may pressure, may traffic. Baku-baku talaga. As in, hindi ka mag-enjoy. Amen? Pero, ang sabi ng ating Panginoon, amen, your labor is not in vain. Hindi masasayang lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon is counted yan. Amen? Konting oras lang. Sabi nga, konting oras lang. Minsan nga, hindi nga tayo nakapagbigay ng oras sa ating Panginoon. Pero kapag nakita niya yung puso mo, ay Lord, gusto kong umattend. Pero dahil no choice ka, kailangan mo yung trabaho, gagawin mo. Amen? Pero sabi nga, wala tayong ibang puhunan dito, kapatid, kundi ang puso lang natin. Yun lang ang tinitingnan ng ating Diyos. Kung paano mo gusto o gaano kauhaw na mag-serve sa ating Panginoon. Amen? Minsan namamali pa tayo. Parang sa trabaho lang. Amen? Parang dinidiyos na natin yung trabaho natin. Amen? Pero, sabi nga, pagdating kay Lord, ay, naintindihan naman ako ni Lord. Hello? Amen? Kasi, sabi nga, kung talagang gusto mong magbigay ng oras sa ating Panginoon, gagawa ka ng way. Kasi ikaw ang magdi-decide yan. Alam ng ating Panginoon kung ano ang puso natin. Amen? Now, sabi nga po, di ba? Parang sa, ano tawag nito? Parang sa stoplight lang. Siyempre, alam naman natin, hindi yan kadali yung life natin bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Lalo na kapag papunta ka na doon sa deacons, elders, sa pastors, hindi madali yan. Amen? Parang stoplight lang yan. May 3 colors. Amen? Green, yellow, and red. Kapag sinabing red, stop. Tigil ka na. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan tumawid. Kasi kapag once na nag-violate ka, tumawid ka, ang mangyayari sa'yo is, pwede kang mamatay, pwede kang makapatay. Amen? Yun yung mangyayari sa atin. Kaya nga, stop. Kasi protection yan para sa'yo. Ganun kahalaga sa ating Panginoon. Imaginein mo, sabi nga, rough road. Amen? Imaginein mo yon, kasi sabi nga, kailangan mong ipagpasalamat sa Diyos kung ano ang sitwasyon mo ngayon dahil yan ang gagamitin ng Diyos papalapit sa Kanya. Amen? Kaya nga minsan, bakit ganito naman ako? Ang hirap-hirap naman ng sitwasyon ko. Amen? Hindi tinitingnan, Lord, kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Tinitingnan ng Diyos kung ano ang puso mo na gustong maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Parang sabi nga sa mga numbers lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung gano'n, di ba? Hindi siya 1, hindi siya laging 1, hindi siya laging 1. Hindi siya laging 2, hindi siya laging 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung gano'n, ibig sabihin, kung ngayon, hirap na hirap ka ngayon, bukas, hayahay naman ang buhay mo. Ganun yun. Amen? Kasi sabi nga, sa ministry, hindi madali. May rough road talaga. May init dyan, may ulan dyan, may traffic dyan. Pero, sabi nga, kapag natumbok mo yung purpose o yung way na gusto ng ating Panginoon, kapatid, your labor is not in vain. Hindi masasayang yan at hindi sasayangin ng ating Panginoon. Amen? Kasi sabi nga, ganun kasarap yung maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Parang dito lang, ano tawag nito? Pag-gala-gala lang, hati rin ng pagkain, yung ganun, nasa hotel ka pa. Amen? Parang, tapos lahat ng mga makikita mo, talagang fire na fire sila. Amen? Sabi ko nga, copy-paste sila sa Pampanga. Amen? Talagang, kapatid, minsan, doon talaga tayo pupunta. Hindi naman araw-araw Pasko, sabi nga. Amen? Hindi naman araw-araw Semana Santa. Amen? Hindi araw-araw, Holy Week. May panapanahon dyan. Amen? Sabi nga po, in Ecclesiastes, di ba? Sabi po, there's a time for everything.
Amen? Ngayon, tayong mga walang ministry, tanungin muna yung sarili natin, kailan ba yung time ko? Baka kulang ka lang sa decision. Amen? Now, sabi nga po dito, doon sa nabasa ko sa Ecclesiastes, pag hot, cold, and warm, sabi niya, kapag hot ka daw, dapat hot ka. Kapag cold ka, dapat cold ka. Ang pinakamabigat dito, ang sabi ng Lord, kapag doon ka sa warm. Bakit? Sabi ko, napaisip din ako, bakit ba? Kasi kapag warm ka, dual citizen ka pa rin, kapatid. Amen? Pwede kang earthly, pwede kang sa kingdom ni Lord. Amen? Dual citizen ka pa rin. Kaya nga sabi niya, dun ka sasabit, dun sa warm. Amen? Parang dun sa warning, sa stoplight. Kapag yellow, parang relax ka lang. Chill ka lang. Pero sabi nga, wag ganon, sabi ni Lord. Amen? Kung black ka. Kung white ka. Amen? Kung hot ka. Kung cold ka. Wag ka lang maging warm. Amen? Kasi sabi nga, minsan sa ministry natin, ganun eh. Amen? Uy, may gagawa naman para sa akin. May kapatid naman dun. Siya naman yung gagawa. Amen? Pero sabi nga, kapatid, kapag pinasok mo yan, dapat alam mo din kung paano labasan. Amen? Kasi sabi nga, nakita naman natin, wala daw na itulak dito. Yung bibili lang ng suka, napadaan, ikaw na na-install. Amen? Walang ganon. Kaya nga, sabi nga, anong tawag dito? Kung hot ka, go ka. Amen? Kung cold ka, cold ka. Amen? Kasi alam naman natin, minsan darating talaga yung sitwasyon na ganun. Mahihirapan ka. Parang sa decision mo lang, parang ang hirap. Amen? Kung tutuloy ka ba, kasi life and death, kadalasan, doon ka talaga ilalagay ni Lord. Kasi sabi nga, kung saan yung parte na pinakamahalaga para sa iyo, doon ka ititest ng ating Panginoon. Amen? Parang kapag sinabi natin, wealth, doon tayo talaga matitira, amen? Pero kapag na-overcome mo na yun, kasi sabi ni Lord, overcomer ka. Amen? Overcomer tayo. Kumbaga, doon sa ministry natin, yes, mahirap siya. Pero, sabi ni Lord, binigyan ka ng wisdom, binigyan ka ng strength, amen, para gawin mo ito ng tama. Amen? Amen po ba? And sabi nga po, matatakot ka lang sa sitwasyon natin kapag yung presence ni Lord ay hindi mo na maramdaman. Ibig sabihin, paano ka pa mag-thank you kay Lord kasi nawala ka na nga. Parang naliligaw ka na. Amen? Parang doon sa illegitimate and legitimate. Kasi sabi nga po, sa ating Panginoon, kapag pumasok ka sa kingdom niya, managerial position agad yung para sa'yo. Amen? Pero kapag sabi nga po, doon sa time na halimbawa, na hindi mo alam yung galaw mo, amen, nawawala ka na pala, amen, hindi ka na pala nakapasok doon sa kingdom ni Lord o doon sa purpose ni Lord, makakaranas ka talaga. Kasi sabi nga, sa bawat ginagawa natin, may consequence yan. Amen? Kung sa bawat ginagawa natin, may bunga yan. Kumbaga, kung ano ang tinanim mo, siya yung bunga. Amen? Kaya huwag tayong magtaka kung halimbawa, nawawala ka, hindi ka na naka-inline doon sa purpose ni Lord, huwag kang magtaka kung ano yung consequence na haharapin natin. Amen? Madalas sa atin, tayong mga lingkod ni Lord, matigas pa yung ulo natin. Amen? Yung, tawag dito, kapag gumawa ka nag-violate ka kay Lord, parang hindi mo na pinag-iisipan. Ay, basta gusto ko to, masaya ako. Yung ganon, gagawin natin. Pero, kapag andyan na tayo sa consequence, hindi na rin tayo makapagpasalamat kay Lord. Amen? Hindi na tayo makabalik kay Lord. Kasi, ang tawag nito, parang ang sinisisi pa natin is
si Lord. Amen. Pero, sabi nga po, hindi lahat kay Lord ang problema. Tayo ang may problema. Walang problema si Lord. Amen. Kasi sabi nga, sunod lang tayo. Sunod lang tayo. Follow lang and obey. Yun yung pinaka-key para makuha natin yung victory. Amen? Kasi sabi nga po, hindi ka naman paplanuhin kasi yun yung hindi kayang gawin ng Diyos sa atin is yung ma-fail ka. Minsan, ma-fail ka talaga dahil sa gawa natin. Hindi tayo i-feel ni Lord dahil gusto niya, never niyang gagawin sa atin yun. Amen? Ang gusto lang sa atin ni Lord is just to obey and follow. Amen? Now, sabi nga po, parang minsan sa life natin, lalo na kapag nasa labas na tayo. Doon tayo madalas sumasabit, amen? Kapag nasa labas na tayo. Yes, dito, dahil sa kingdom ni Lord, dahil fire na fire ka din, amen? Pero kapag sa labas na, yun ang matindi, amen? Kapag doon na, life and death na, kung ano na lang, life or death na lang, di ba? Parang, doon sa decision mo, parang sasabit ka pa. Amen? Now, sabi nga po kapatid, nire-remind lang tayo ng ating Panginoon, yes, hindi madali ang buhay. Pero ang sabi ng Lord, hindi smooth ang buhay. Pero ang sabi ni Lord, wherever you go, God is with us. Amen? Yun yung pinaka-the best. Sasamahan ka ni Lord kahit saan ka. Wag tayong matakot na, sabi nga po, parang sa trabaho lang natin, parang hiyang-hiya natin i-share yung word ni Lord. Amen? Pero sabi nga, bilang isang, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, huwag mong hayaan na patayin o mag-stuck o maging stagnant yung kingdom ni Lord sa'yo. Kailangan ma-share mo. Kasi sabi nga, doon sa bagay na yun, pagbabalik din yun ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kung anong nararamdaman mo, na gusto mo lang ma-share, amen, ma-impart doon sa mga ibang tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Amen? Pero, sabi nga, kapatid, sa bawat ginagawa natin, ito lang ang laging sinasabi sa atin ng Panginoon. Sa labas man yan, sa loob man yan, sa family man natin yan, sa trabaho man na natin yan, your labor, kapatid, in the Lord, your labor is not in vain. Hindi masasayang yung oras na binibigay natin sa ating Panginoon. Kapag sa Diyos ka lumapit, hindi ka magsisisi. Amen? Walang talo sa ating Panginoon. Lagi tayong panalo dito. Amen? Kaya nga victory yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi dyan pa lang sa pag-say yes mo sa ating Panginoon, nobody can stop you. Amen? Kasi sabi nga, kailangan mo lang i-push. Kailangan mo lang, mag-decide para makita natin kung ano yung sinabi na victory ng ating Panginoon is, sabi nga po, kakarampot, pero napakalaking bagay na sa ating Panginoon. Part lang sa kingdom yun. Paano pa? Kapag, sabi nga, 100% na ang ibinigay sa atin ng Diyos, baka nga hindi na tayo makatayo doon sa blessings na ibibigay sa atin ni Lord. Amen? Amen po ba? Now, dito na, bigay ko lang po itong sa James chapter 1, verse 12. Blessed in the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Amen? Kapit lang tayo, laban lang, kapatid. Amen? Maging firm lang tayo kung ano yung naririnig natin. Sabi nga, maging aware ka lang kung sino ang narinig mo. Depende, amen? Kung sino ang narinig mo na nagsalita sa'yo, mag-go ka lang. Kapag sinabing go, go. Kapag sinabing stop, stop. Amen?
Amen po ba? O, dito na po tayo sa ating conclusion. Ito yung gustong-gusto ng mga Pampanga. Kasi kapag ako na yung sa preaching doon, parang napapahaba. Dito naman, baka makita ko rin 5 minutes. Yung ganun. Lagi ako napa 5 minutes doon eh. Amen? Conclusion na po tayo. In Proverbs chapter 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. He will make your path straight. Amen? Kung ano man ang sitwasyon natin, kapatid, ipagkatiwala mo yan sa ating Panginoon. Kung ano man yung inaayawan natin sa buhay natin, magalit ka dyan. Amen? Kapag kung ano man yung ayaw mo na mangyari sa buhay, magalit ka dyan. Kasi sabi niya, trust in the Lord. Acknowledge Him. In all your way, acknowledge Him. Ipagkatiwala lang natin sa ating Panginoon yung process, yung journey na kinakaharap natin ngayon. May time na ups and down talaga yung life natin. Pero ang pinaka-the best dyan, sa lahat ng gagawin mo, God is with us. Hindi ka pababayaan ni Lord sa mga desisyon mo, sa mga gagawin mo, kung lagi mo lang ibinibigay o pinagkakatiwala sa ating Panginoon. Amen? Kasi sabi nga, yung pagtitiwala at paniniwala lang natin doon sa process na ibinigay sa atin ng Panginoon, kapatid, your labor is not in vain. Hindi napapagod ang Diyos na pagpalain ka. Hindi napapagod ang Diyos na palakasin ka. Hindi napapagod ang Diyos na itama ang buhay natin. Dahil, sabi nga, ang plano ng Diyos sa atin is maging victorious life. Amen? Yun lamang po, and to God be the glory.